Mga kapwa ko Kristiyano na vloggers, alam ko marami po sa atin ang parang sumasama ang loob kapag nakikita natin na parang mas maraming views yung mga worthy posts or uploaded videos dito sa YouTube. Ako rin minsan dumarating yan. Parang, syempre, gumagana yung human nature ko. Kapag nakita kong, wow, merong video, wala namang kakwenta-kwenta, tapos ang views, 'di ba? Libo agad, 'di ba? Tapos yung ating in-upload na napakahalaga, a matter of life and death, minsan makakakuha wala pang 100. Masaya ka na pag naka 100 yon in 2 days, 'di ba? Actually, marami pong Christian videos dito na, or should I say vloggers na mga bago, na mga Kristiyano. Ang tagal niya nang ang tawag dito, gumagawa ng video na una pa sa amin. Tapos, ang nakukuha lang niya sa kanyang vlogs na mga views, alam niyo, pinakamarami 40. Sabi ko, this is not right kung tutuusin. Dapat, kung alam lang ng tao yung kaimportansyahan ng mga videos natin, Christian videos, hindi nila dededmahin ang mga videos natin tungkol kay Jesus. Pero alam po ninyo, may nakalagay pong talata sa Biblia para kayo naman po ay gumaan-gaan, no? Kasi maliligo na po ako mamayang konti. Mainit po ang panahon. So, yeah. Pero sabi ko, sandali lang. Maski sandaling video lang gagawa ako. Kasi po, sabi ng Biblia, sila ay taga-mundo. Kaya ang mundo ay nakikinig sa kanila. Diba? Pero tayo po kasi sinet apart na po tayo. Nasa mundo pa po tayo, pero hindi po ito ang tahanan natin. Pag yan po nababasa ko, gumagaan ang pakiramdam ko. And hope kayo rin po, mga kapwa ko Kristiyano na gumagawa ng videos para kay Lord Jesus. Kasi dismayado talaga ako kapag nakikita ko itong mga kapwa ko Kristiyano na mga videos, kami, tayo. Yan lang nakukuha nating views. Pero ako, ito po tapatin ko po kayo. Sa mga kapwa ko po vloggers na Kristiyano, wala po tayong kompetensya. Ako natutuwa ako pag may nakita kong vlogger ng isang Kristiyano, vlog ng isang Kristiyano tungkol kay Lord Jesus, lalo na grace preacher siya. Tapos marami siya nakukuha, nagpe-pray ko, Lord, ito ang pag mo, i-push mo yan, Lord, ako. Ito, naway, lalo pang dumami ang views. Diba? Pero pag nakakita ko ng parang, nasabi ko nga kanila, parang worldly post, tapos ang dami agad. Why? People are, siguro. Ayun na nga, sabi ko na, ito na naman ako. Human nature na naman, di ba? Parang, syempre, nakakadismaya po talaga. Di ba? Akala mo, wala lang. Sabi ko yung term ngayon, walang katuturan talaga. No naming names. No naming names. Walang katuturan talaga. Tapos, wow! Alam po ba ninyo, ito pong sasabihin ko po sa inyo, pag nasa impyerno na po yung mga taong nagdedma sa gospel ni Jesus, ang unang papasok sa isip nila, sabihin nila, sana nakinig ako ng gospel. Sana napakinggan ko ang gospel. Pero hindi po yung sasabihin nila. Sasabihin nila ganito, sana pinansin ko yung gospel. Sana pinagtuunan ko ng pansin. Kasi naririnig nila okay. One time po, kami ng mga kasamahan ko dati dun sa sinamahan kong institutional church. Noong pa naman to. Nag-service kami sa Patay. Okay. Doon sa Patay, in-announce na nga na magkakaroon ng service at 9 o'clock p.m. So, nandoon po kami, dumating na kami, usually pasado alas 8. Hindi kami pinapansin po. Nag-set kami ng sound system, nagdala kami ng speaker, lahat kompleto. Tumitingin sila. Alam po ba ninyo, ang pinaka-purpose namin, ba't kami pumunta rin sa Patay? Nalamay, naburol, no? Last night. Kasi, last night po yon ng Patay. Dahil po, mag-share kami ng good news. Yon. Tapos, nung malapit ng mag 9 o'clock, in-announce namin. Actually, 2 beses po nangyari sa akin to Ito, isa doon sa Patay na yon, yung isa naman doon sa malapit doon sa kapitbahay namin. Halos pareho ang senaryo. In-announce na namin na magkakaroon ng service. Sandali lang, 15 minutes lang, gano'n. And yet, tinignan lang po kami.
Tapos sabi nung may-ari, ito pong masaklap, yung may-ari nagmamadyong. Sige, may-set nyo lang, bahala kayo kanya. Wow. Diba? Ba't po kami nandoon? Kasi born again po yung kamag-anak nilang isa na gusto nag-request ng service. So, it's fine. So, ayan. Na-upset yung pastor. Na-upset siya. Kinausap niya ako. Alam mo, sabi niya, pag nasa impyerno na ang mga yan, kanya. Yung tono niya, naintindihan ko po siya. Pag nasa impyerno na yung mga yan, iwi-wish nila na makapakinig muli ng gospel. That's true. Totoo po yung sinabi niya. Pag nasa impyerno na ang mga taong yan, magwi-wish sila, sana pinansin ko yung gospel. Kasi huli na ang lahat. Nasa Hades na sila. Naghihintay na lang para ibulid sila sa Gehenna. Yung maapoy na impyerno. Dalawang beses po nangyari yung service na yan na ginanyan po kami. No? At ito pong masaklap. Both of that, mga patay na lamay na pinuntahan namin yan. Habang nagse-service, nagsasalita po kami. Nagsalita yung lahat doon. Kami mga Kristiyano, no? Tuloy-tuloy yung pagmamadyong nila. Di ba? So, masaklap. Kaya sabi nga nung pastor, sabi niya, pag nasa impyerno na yung mga taong yan, iwi-wish nila na sana nakinig sila sa gospel. Pero huli na. Kaya, ang gospel po, hindi po dineded. Kaya masama ang loob ko na gumawa man kami ng vlog dito, mga Kristiyano, ang liliit ng views natin. Ang liliit. No? Kasi talagang ang mundo, hatak niya mundo. Huwag sasamang loob natin. Pero itong gusto ko pong sabihin, tayo mga Kristiyano, patuloy lang tayo. Hayaan niyo na po yung views. Basta importante, gumawa kayo ng videos. Kung meron kayong mga YouTube channels, no? I believe everyone right now can have a YouTube channel kung gusto nila. Matagal na nga pong sinabi sa akin, sana gumawa na ako ng YouTube channel pa. Pero sabi ko, in time. So, yung time na yun dumating 2022. So, talagang yun ang right timing ng Panginoon sa akin. So, yun po ang nangyari. Okay? So, ayun nga po. Na nagkaroon na po ng channel, sa biyaya naman ng Panginoon, pinakamahalaga po sa akin, mga kapatid ko, no, na ano man ang views nito, may nanonood man o wala, alam ko pagdating ng tribulation, maraming manonood ng mga videos na ito. Totoo po, baka abuti pa ng million views ito. Na tribulation, maraming maghahanap nito. Pero itong gusto ko po sabihin, huwag tayong panghinaan ng loob, mga Christian vloggers. Tuloy-tuloy lang po tayo. Pinasan na po lahat ni Jesus sa cross, lahat ng hirap natin. Amen? Pinako siya roon, biniyaran lahat ng kasalanan natin. All we have to do is to proclaim that finished work of His 2,000 years ago in order for us to be saved and to attain salvation through His name. Kaya ito pong gusto ko po sabihin, mga kapwa ko, be Christian vloggers, no? Tuloy-tuloy lang po. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito sa channel na ito, I invite you to do so. Click po ninyo ang notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you po. And Jesus truly loves us all. Again, uulitin ko po, huwag manghihina ang loob. Pagpatuloy po natin. Thank you po.